Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ay magtatalakay ng patungkol sa tula. Alamin natin kung ano ang kahulugan ng tula. Ang tula ay isang uri ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin at kaisipan ng tao gamit ang maririkit na salita at binubuo ito ng saknong at taludtod. Ang panulaan o tula ay isang uri ng sining at pantika na kilala sa mayamang paggagamit ng wika sa iba't ibang anyo at estilo. Pinagyayaman ito sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay. Ang mga likhang panulaan ay tinatawag na tula. Susunod ay ang mga elemento ng tula. Ang mga elemento ng tula ay ang saknong, sukat, tugma at tanginhaga. Unahin natin ang sukat bilang ng pantig ng tula. Ang sukat, ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod na may binubuo ng isang saknong. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Halimbawa, isda, is-da. Ito ay dalawang pantig. Meron ding mga uri ng sukat. Ang una, wawaluhin. Halimbawa, isda ko sa Mariveles. Nasa loob ang kaliskis. Ikalawa, lalabing dalawahin. Halimbawa, ang laki sa layaw karaniway hubad. Sa bait at muni sa halot at salat. At ikatatlo, lalabing animin. Halimbawa, say-saring bungang kahoy, hinog at matatamis ang naroon sa loob. May bakod pa at sa paligid. Ikaapat, lalabing waluhin. Halimbawa, tumutubong ang mga palay, gulay at marami mga bagay. Naroon din ang loob, may bakod pang kahoy na labay. Ang mga tulang may lalabing dalawa at lalabing walo ay mga sera at halit na't nangangahulugang saglit na naghinto ng pagbasa o pagbigkas sa bawat ika-6 na pantig. Saknong, isang grupo ng mga salita sa loob ng isang tula na may dalawa o higit pang taludtod. Una, 2 linya, 3 linya, 4 na linya, o 5 linya, 6 na linya, 7 linya at 8 linya. Ang couplets and tercet or quartets na madalas na ginagamit sa mga tula. Tugma. Ang tugma ay isang tunog sa hulihan ng mga talud. Ang tugma, itong katangian ng tula na hindi angkin ng mga akda sa tuluyan. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig sa huling salita ng bawat taludtod ay may magkakasing tunog. Lubha itong magkaganda sa pagbigkas ng tula. Ito ang nagbibigay sa tula ng angkin nitong himig o indayog. Mga uri ng tugma. Tugma sa patinig ganap. Halimbawa, mahirap sumaya ang taong may sala. Ikalawang elemento ng tugma ay ang tugma sa katinig na di ganap. A. Unang tipon. B. K. D. G. P. S. T. Halimbawa, malungkot balikan ang taong lumipas nang siya sa sinta ay kinapos palad.
Pinakahuli ay ang talinghaga. Tumutukoy ito sa paggamit ng matatalinghagang salita at tayutay. Magandang basahin ang tulang di tiyakang tumutukoy sa bagay na binabanggit. Ito ay isang sangkap ng tula na may kinalaman sa natatagong kahulugan ng tula. Halimbawa nito ay nag-agaw buhay, nagbabatnat ng buto. Dumako naman tayo sa anyo ng tula. Ang una ay ang malayang taludturan. Ang malayang taludturan ay isang tula na isinulat ng walang sinusunod na patakaran kung hindi ang anumang naiisip ng sumusulat. Ikalawang anyo ng tula ay ang tradisyon. Ito ay isang anyo ng tula na may sukat, tugma at mga salitang may malalim na kahulugan. Katlo, may sukat na walang tugma. At ikaapat ay walang sukat na may tugma. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Rielin A. Valladolid at ito ang aking ulat patungkol sa tula.